Meron pong audit ang COA na ginawa kung saan po sinasabi po dito sa kanilang audit, 2023 audit report po ito, na flag yung ilang seryosong issue dito po sa implementation ng TUPAD program ng DOLE. Ang sinasabi po nila, merong mga double availments ng ilang benepisyaryo, meron din daw pong naibigay na tulong dun sa mga hindi qualified, at may milyong pisong sobrang bayad at unclaimed funds din daw po. Una po muna sa lahat, ano po ba ang paliwanag dito para mas maliwanag nga po talaga at maintindihan namin kung tama po ba yung naging audit nito? May sagot na rin po ba kayo dito? Well, unang-una po, of course, nire-respeto po natin, no, ang mga COA audit at saka talaga sineseryoso po yan ng Department of Labor and Employment. Kung ang natutukoy po ninyo, yung 2.5 million na reported na overpayment sa 477 TUPAD beneficiaries na nangyari sa NCR and Mimaropa, ito po ay nasagot na po ng ating mga regional officers at na-submit na rin po yan sa COA. Yun sa case po ng Mimaropa, 438 beneficiaries po yun. Ang total amount po na nabanggit doon sa report po ng COA ay 2.27 million. Pero po, ito po kasi ay sinasabing na doble because under dun sa TUPAD guidelines natin, sa panahon po ng mga kalamidad, ay pwede naman po na ma-allow na maka-avail more than one ating mga beneficiaries kasi tulong po natin yan sa panahon po ng pangangailangan. At natatandaan ko po nung matagal na unang sinuconceptualize ng TUPAD several decades ago, talaga naman ito ay para sa mga calamity victims. No? So, paliwanag po ng ating Mimaropa office, ito ay yung number of beneficiaries na po yun, nabigyan po ng more than one kasi nga naapektuhan sila po ay mga biktima ng calamidad. So, under the guidelines, hindi natin maituturing na talagang overpayment. Overpayment po, under normal circumstances, yung isang tao ay naka-avail siya more than once ng ating TUPAD. Iniiwasan sana natin yon kasi para mas marami pa tayong mabigyan ng tulong. Yung sa case naman po ng NCR, 39 beneficiaries po yun Pero ito po ay dahil din sa volume nung pinaprocess. Marami kasi ang mga beneficiaries ng ating TUPAD. Tapos ito lang din naman ang ating mga kasamahan na nag-proseso dyan. So paminsan-minsan hindi inaasahan o hindi naman yan intentional, nagkakaroon ng mga ganyang lapses. So sa paliwanag din po ng ating NCR, out of 39, based on sa kanilang validation, 10 doon ay different beneficiaries, not the same person, particularly in Muntiparla. So, 4 yung nakita doon na more than one. Kasi family kasi ang basihan natin sa pagbibigay. Alam niyo naman sa ating mga Filipino households, uso naman po yung mga marami may mga extended family, sa isang tahanan, 2 o 3 pamilya. Okay, ASEC, unahin po. Lahat po ito ay nasagot na po. Nasagot at na po. patuloy na. We're trying to improve our system. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!